Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. All the glory and all the praises and all the thanksgiving belong to the mighty name of our dear Jesus. Amen. Double honor and respect to our beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God. And we always cherish the blessed teaching and, and memories of our assistant pastor, Lina C. Almeida. To our preachers here in Toronto, beloved brother John and beloved brother Alan and their families. Hallelujah. All the brethren here in Toronto. And also to all our webcast viewers joining us for this afternoon. Hallelujah. Welcome po. Amen. Glory to God. And I also want to extend my greetings to all the mothers. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Thank to God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po yan darako sa susunod na bahagi ng ating pong gawain. Hallelujah. Pag-exhort po ng for the expectation of giving. Amen. Hallelujah. Sinasabi ng mahal na Panginoon. Hallelujah. If you love me, keep my commandments. Amen. Hallelujah. Tayo po yan sumusunod lamang sa mga kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya po tayo pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At sinabi po sa banal na kasulatan. Amen. Kung bubuksan po natin. Hallelujah. Give and it shall be given unto you. Hallelujah. Good measure pressed down and shaken together, running over. Amen. Ganun po ang pangako ng mahal na Panginoon. Kung tayo po'y tapat na magbibigay sa ating dakilang Diyos. Ano po ba ang pagtatapat? Hallelujah. Ang pagbibigay po. Hallelujah. Ito po sinasabing hallelujah, 10 bahagi at mga handog. At kung tayo po'y pinagpapala ng mahal na Panginoon, ng, for example lang po, halimbawa, kung tayo pinagpapala ng mahal na Panginoon ng, hallelujah, 1,000 po sa isang linggo, ang 10% po niyan ay 100. Amen? Glory to God. At ito po yan lamang ating binabalik sa mahal na Panginoon. Dahil sinabi po sa Leviticus chapter 27 verse 30, all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's, and it is holy unto the Lord. Amen? Banal daw po sa harapan ng ating mahal na Panginoon ang ating pong 10 bahagi. Hallelujah. Hindi pa po tayo nagbibigay sa mahal na Panginoon yan. Hallelujah. Ang teaching po ng ating mga magulang sa panampalataya na atin daw po, hallelujah, pantayan po ang minimum na requirement na yan. Gawin daw po natin 20%. Hallelujah. Ating pong offering sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung ngunit hindi po dyan nalilimitahan ang ating pong pagbibigay. Kung nais po nating magbigay ng 30%, 40% na anong pong bukal sa ating pong puso. Hallelujah. The more we give is the more we receive. Sabi nga po ng banal na kasulatan. Amen? Kung tayo po daw po ay naghahasik ng bahagya, tayo din bahagya din po nga ani. Ngunit kung tayo po ay naghahasik ng masagana, ay sagana din po tayo nga ani. Ngunit tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon dahil sa ating pong kung ano pong pinasya ng ating mga puso, hallelujah, hindi din po tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon kung mabigat din po sa ating mga kalooban. Amen? Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Glory to God. Amen? At saan po natin ginagamit po ang ating mga binibigay, hallelujah, ating pong tithes and offering, hallelujah. Sinabi ng mahal na Panginoon, ang kanyang utos sa Malakay chapter 3 verse 10, bring all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Amen? Ito po'y ginagamit po sa pagpalaganap ng salita ng Diyos. Amen? Kaya po tayo naabot dito po sa dako ng Toronto. Hallelujah. Dahil po sa mga tapat na nagbibigay sa ating dakilang Diyos. Amen? At sinabi po ng mahal na Panginoon na subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mahukbo ko, hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Ganyan pong mga ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung tayo po'y tapat at sumusunod sa kanyang mga kalooban, tayo po'y patuloy na pagpapalain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. We cannot outgive the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. At ito po'y pampanalaginan po ng ating pong beloved brother Rolitan at basabasan po ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ama banal Diyos, mga kapinasal sa Panginoon Jesus, minsan pa kami, Panginoon, kaya napapasalamat at kami binigyan mo papagkakataon pa rin magamit mo sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, hallelujah, salamat sa mga pagpapala, Panginoon, na siksikliglig na umapan na nagtanggap namin mula sa iyo, Panginoon. At sa mga sandaling ito, Panginoon, kami po'y magkakaloob ng aming kapatandog sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. Ito gamitin mo, Panginoon, sa ikalalago na iyong salita dito sa dako ng Toronto, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa mga kamay na magbibigay, Panginoon, pagpalay mo sila, Panginoon, ibalik mo sa kanilang makalamang best na pagpapala, Panginoon, at sa hindi makapagbigay dahil sa kawalan, Panginoon. Sila mo maibigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, sa susunod, Panginoon, na sila maggamit mo sa iyong gawain. Ito sa talang ko sa mga tinis at marilag mong pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, give, and it shall come back to you. When you give to the Lord, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it shall come back to you. When you give to the Lord, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it shall come back to you. Yes, when you give to the Lord. Yes, when you give to the Lord. Yes, when you give to the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. At hallelujah. Narito tayo mami na mahal sa bahagi po ng pakikinig ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Opo, dakila at mapagpala po namin naman sa langit sa pakapangyarihan mong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. So nadalangin po namin minamahal at ginagalang mahal na Pastor. Minsan ang mahal na Panginoon, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal mong gawain. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal mong Espiritu. Patuloy po namin naramdaman, mahal na Panginoon, sa tuwi na mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa oras nito, mahal na Panginoon, hallelujah, sa huling bahagi ito ng iyong banal mong gawain. Hallelujah, pagpalain mo ang bawat puso, nagugutom at nauhaw sa iyong banal mo salita. Mahal na Panginoon, sa ganat, hallelujah, abang lingkod, wala akong magagawa. Mahal na Panginoon, hallelujah, ako pa yung maasa lamang sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw po maglagay ng tamang salita sa aking bibig, mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras nito, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, amin pong sabay-sabay sinasawayan lahat ng demonyo, gawa ng kaawa, in the mighty name of Jesus. We bind you, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Thank you, dear Jesus. Amen. Glory to God. Pagpasensya na po mami na mahal ang aking boses. Amen. At tunay po mami na mahal, kinahabagan lang po ako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At before everything else, mga minamahal, ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa ating mapagpalang Diyos. Amen. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Sada Ameda, the entire prophet of our loving God, and we always treasure the blessed memories of our dearly beloved Mama Dear, hallelujah, na ating pong hallelujah, sineselebrate po mami na mahal ang hallelujah, ang Mother's Day po sa araw na ito, amen, praise the Lord, glory to God, and we hallelujah, I greet each and every one of you a pleasant afternoon, amen, to my beloved co-preacher, beloved Brother Alan Gagos, fabulous family, amen, praise the Lord, to my beloved wife, amen, at sa inyo po lahat, sa lahat po ng mga ina, amen, ng tahanan, amen, happy Mother's Day po sa inyo lahat, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maging sa ating pong mga kapatiran na nanonood ng ating pong live webcast, amen, sa ating pong mga ina ng tahanan po all over the world, amen, praise the Lord, isang mapagpala pong hapon po sa inyo lahat, amen, praise the Lord, puri po ang ating mahal na Panginoon. Without further ado, mga minamahal, tayo po darako sa salita ng ating mahal na Panginoon. In the book of Proverbs, amen. In the book of Proverbs, chapter 31, verse 10, amen, at Proverbs chapter 18, verse 22, ang ating tema, mga minamahal, a virtuous woman. Praise the Lord. Virtuous woman. Hallelujah. Proverbs 31:10 and Proverbs 18:22. The book of Proverbs, chapter 31, verse 10. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 18, verse 22. The book of Proverbs, chapter 18, verse 20. 22 po. 22. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth
favor of the Lord. Amen. Ating palakpakan po ang ating mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Iba siya, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Ating pag-usapan mga minamahal, yung tinatawag na virtuous woman. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog po ng virtuous woman, mabait na babae. Amen. Praise the Lord. Mabait na babae. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, we celebrate Mother's Day today because this is special not only for us but also for the Lord. Amen. Sapagkat nilikha ng mahal na Panginoon ang babae upang maging katuwang po ng lalaki. Amen. Praise the Lord. And whether we like it or not, mga minamahal ko, yan po ang design ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sinong unang nilikha ng ating mahal na Panginoon? Si Adan. Amen. At huli pong nilikha ng ating mahal na Panginoon ay ang babae, na ito po ay hinugot lamang po sa tadyang ng lalaki. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. But that doesn't mean, mga minamahal, na ang mga babae po, mga minamahal ko, ay magiging isang tinatawag na alipin ng lalaki. Hindi po yun, mga minamahal. Sapagkat ang design po ng ating mahal na Panginoon na ang pamilya po ay composed of a man and a woman at mga anak. Amen, praise the Lord. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, amen, praise the Lord, the head is our Lord Jesus Christ first, and then the husband, and then the wife, and then the children. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Now, hallelujah, praise the Lord. We're talking about virtuous woman, mabait na babae. Amen, praise the Lord. Ang sabi ng ating nabasa, who can find a virtuous woman? Sino daw, mga minamahal, ang makakasumpong ng mabait na babae? Amen? For her price is far above rubies. Ibig sabihin po dito, mga minamahal, ni King Solomon, amen, napakahalaga po o napaka-importante, mga minamahal, ang isang mabait na babae. Amen? Mabait na babae. Kaya po, mga minamahal, ang mabait na babae ay bigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng talata ng ating nabasa sa 18:22, mga minamahal ko, whosoever findeth wife, amen? Whosoever findeth wife shall find the favor of the Lord. Amen? Praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal ko, kaming mga lalaki, amen, praise God. Pag ito'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na kami makahanap ng asawa, mga minamahal ko, pipiliin na namin yung mabait na babae, virtuous woman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi lahat, mga minamahal ko, ng mga babae ay virtuous. Amen? May mga babae, mga minamahal ko, na talagang bungangera, mga minamahal ko. Sabi ng Proverbs, mga minamahal ko, marami, totoo po yan, mga minamahal. Hindi po yan, mga minamahal ko, facts lang, mga minamahal. Kundi ito'y sinabi ng banal na kasulatan. Sa Proverbs, mga minamahal, ang sabi po ni King Solomon, amen, praise the Lord, mas mabuti para, mga minamahal, tumira, mga minamahal, sa bubungan ng bahay, kaysa daw kasama mo daw, mga minamahal, ang babaeng ubod po ng ganon, mga minamahal. Amen? Hindi po yan, mga minamahal, galing sa akin. Galing po yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po, mga minamahal ko, sa mundong itong ating ginagalawan, mga minamahal, bibihira po, mga minamahal, na makatagpo tayo ng virtuous woman. Amen? At pag ito'y natagpuan mo, mga minamahal ko, amen, praise the Lord, ito po'y higit sa kayamanan sa mundong ito. Amen? Napaka-precious po ito. Amen, praise the Lord. Kaya, mga minamahal ko, kung masungpong mo yan, mga minamahal, huwag mo nang pakawalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya, mga minamahal ko, mag-aral po tayo, mga minamahal. This is a Bible study, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. I'm not preaching today, mami, but I need to teach you, mga minamahal ko, the qualities of a virtuous woman. Since we're talking about mothers, amen, the qualities of a virtuous woman should be in the qualities of a mother. Amen? Hallelujah. Ito po ang dapat katangian ng isang ina
ng tahanan upang, mga minamahal ko, ang tahanan po ay maging malusog, mga minamahal, at maging, mga minamahal ko, na ang kanilang buhay ay maging maayos sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya nga po, importante sa isang tahanan na may virtuous woman. Praise the Lord. Hindi po sa kanya pong own righteousness, but it is the righteousness of God. Amen, praise the Lord. Na kanya pong nakamtan, amen, praise God, sa kanyang buhay, upang ito po ay mag-manifest sa kanyang pamilya. Praise the Lord. Kaya makinig po tayo, mga minamahal. Hallelujah. The 10 qualities of a virtuous woman. Ang 10 kwalidad ng mabait na babae. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Basahin po natin, mga minamahal, ang Proverbs chapter 21 verse 26 at 29 to 31, mga minamahal. Basahin po natin. Amen. Praise the Lord. Sa English na lang po, dahil wala na po tayong oras. The book of Proverbs, chapter 21, verse 26. He coveteth greedily all the day long, but the righteous giveth and spare it not. All the way to 31? Amen. Proverbs chapter 31, verse 26, 29 to 31 po. Okay, sorry. Hallelujah. Proverbs chapter 31, verse 26, 29 to 31. Amen. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord shall be praised. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. A virtuous woman serves God with all her heart, mind, and soul. She seeks her will for her life and follow His will. Amen. Praise the Lord. No, mga minamahal ko, isa sa mga katangian ng isang mabait na babae, siya po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Isa po yan. Kung bakit, mga minamahal ko, na ang babae po ay nagiging mabuti sapagkat siya po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang example po, mga minamahal, si Ruth, kilala po natin si Ruth. Si Ruth, mga minamahal, isang dakila pong mga minamahal ko na humble person. Amen. Si Ruth po, mga minamahal, ay napangasawa po niya, mga minamahal, ang anak po ni Naomi. Na, hallelujah, na si Ruth po, mga minamahal, ay taga Moab. Praise the Lord. Nang siya po ay nakapangasawa po, mga minamahal, ng anak po ni Naomi, ay namatay po ang kanyang asawa. Praise the Lord. At don't you know, mga minamahal ko, si Ruth ay meron pong magandang katangian sa kanyang buhay. Amen? Si Ruth, mga minamahal ko, bagamat ang kanyang husband po ay namatay, amen, praise God, pumanaw, mga minamahal ko, sa mundong ito. Ngunit si Ruth hindi natinag sa kanyang pananampalataya. At alam po natin, mga minamahal, na si Ruth, mga minamahal, ay sumunod po kay Naomi. Anong sabi po niya, mga minamahal, sa Ruth, chapter 1, verse 16, ito po ang magandang katangian po, hallelujah, kay Ruth, to be a virtuous woman. Amen. Praise the Lord. Ruth, chapter 1, verse 16. Amen. Glory to God. The book of Ruth, chapter 1, verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Si Ruth, mga minamahal ko, bagamat biyenan niya si Naomi, pero nung nawala po ang kanyang husband, praise the Lord, hindi po naputol ang kanyang relationship kay Naomi. Amen. Kaya ang sabi po niya, mga minamahal, kay Naomi, saan ka man naroroon, Naomi? Ang iyong, kung saan ka man naroon, kung saan ka man pupunta, naroon ako. Amen. Kung saan ka man mamalagi, naroon din ako. At kung sino po ang iyong pinaglilingkuran, Diyos,
ganun din po ang aking paglilingkurang Diyos. Amen? Ibig sabihin, she is a follower of our dearest God. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. She serves the Lord with all of her heart. Amen? No matter what the circumstances that she had, mga minamahal ko, na hindi po easy na mawalan po ng minamahal sa buhay. Pero hindi po yan ang dahilan upang hindi po siya magsilbi o maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? So she's a virtuous woman. Praise the Lord. A virtuous woman respect her husband. Amen? Ang mabuting o ang mabait na babae o asawa, praise the Lord, siya po ay full respect sa kanyang husband. Hindi po mga minamahal siya nangunguna sa kanya pong mahal na asawa. Bagkus siya po ay nagpapasakop, mga minamahal, according to the pattern of God. Amen, praise the Lord. Na hindi po kinakailangan, mga minamahal ko, praise God, na ang babae po, ang siya po mamamalagi po na nasa top, mga minamahal. Hindi po yan design ng ating mahal na Panginoon. Amen. Marami po, mga minamahal, sa kapanahunan natin ngayon. Amen. Na ang mga babae po ay nangunguna. Praise the Lord. Higit po dito sa Canada. Praise the Lord. At sino po pinapaboran, mga minamahal, ng bansang ito? Kundi po, mga minamahal, yung mga babae. Masuntok, mga minamahal ko, o masaktan mo lang, mga minamahal ko, at magreklamo po yung asawang babae, mga minamahal, ano po mangyayari po sa asawang lalaki? Pakukulong na po, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal ko, ang mundong ating ginagalawan. Praise the Lord. Pero mga minamahal, if we will go back to the basic principle of God, amen, ang mabuting asawang babae, amen, praise God, she always respect to her husband. Even, mga minamahal ko, if her husband, hindi po, mga minamahal ko, nakakasunod ng mainam sa ating dakilang Diyos, ngunit, mga minamahal ko, she is not taking over, mga minamahal, sa kanyang husband. Bakit? Sapagkat ang babae po, mga minamahal ko, ang siya pong sumusuporta sa kanya pong asawang lalaki. Amen? At sila po, ang siya po, mga minamahal, ang nagpapaalala sa kanyang asawang lalaki. Amen? Hindi po, mga minamahal, mauna, o hindi, maano ka, mas matalino ako sa iyo. Hindi po ganun, mga minamahal ko. Walang matalino, mga minamahal ko. Pag ating sinusunod ang pattern ng ating dakilang Diyos, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, the husband and the wife should hand in hand together, to team up together in order for their family, mga minamahal ko, na maayos sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Proverbs chapter 31 verse 11 and 12. Praise the Lord. Ito po, mga minamahal ko, nakasaad dito. Amen, praise God. Hallelujah. Ang katangian ng virtuous woman. Hallelujah, praise God. Basahin po natin ng 31, 11, and 12. Amen, praise the Lord. The book of Proverbs chapter 31 verse 11 and 12. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Isi, mga minamahal, she will do him good and not evil all the days of her life. Yan po ang trabaho ng isang asawang babae. Praise the Lord. And then, mga minamahal, nasa pangatlo na tayo, mga minamahal, a virtuous woman teaches her children the way of the Lord. Praise God. Ang isang mabuting anak, mga minamahal ko, tinuturuan niya, mga minamahal, ang kanyang mga anak. Praise God. Na maglingkod at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen? She disciplined them according to what? The commandments of God. Praise the Lord. Kaya po napaka-importante sa ating po mga magulang, mga minamahal. O sa mga babae, mga minamahal ko, mga asawang babae, napalagian po natin, mga minamahal ko, bigyan ng aral o bigyan ng turo ang ating mga anak, mga minamahal. Because with this teaching,
that comes from God, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, ang siyang pong mag-aayos sa ating mga anak. Amen? Praise the Lord. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, we know that in Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child that the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Saan po mga minamahal ko? Kanino po manggagaling yung training, mga minamahal ko? Hindi po sa mga ibang tao, hindi po sa mga kamag-anak, hindi po mga minamahal sa mga kaibigan, kundi po sa sariling tahanan. At sino po yung, hallelujah, ang mga tao doon sa sariling tahanan upang mag-train ng kanyang mga anak, kundi po, mga minamahal ko, ang mga magulang, higit ang mga ina ng tahanan, sapagkat sila po ang kasakasamang palagi, hallelujah, ng kanilang mga anak. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po, mga minamahal, ng Titus chapter 2, verse 3 to 5, amen, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Marami pong verses ito, mga minamahal, ngunit wala na po tayong time, praise the Lord. Titus chapter 2, verse 3 and 5, 3 to 5, sorry. The book of Titus chapter 2, verse 3 to 5. The aged woman, likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Amen. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Yan po ang katangian ng virtuous woman. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Kaya marami po mga minamahal na dapat natin pong malaman, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. And then, pang-apat, mga minamahal, a virtuous woman cares for her body. She prepares healthy food for her family. Proverbs, muli mga minamahal, balikan po natin ang Proverbs chapter 31, verse 14 to 15, mga minamahal ko. Ang virtuous woman, mga minamahal ko, ay ang nais ng magulang o nais ng asawang babae, mga minamahal, na mapakain po ang kanyang anak ng tamang pagkain o tamang nutrisyon, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi dito, mga minamahal, sa 31, 14 and 15, mga minamahal, she is like the merchant ships. She bring it her food from afar. She raise it also while is yet nigh, and give it meat to her household and a portion of her maidens. Amen. Walang layunin, mga minamahal ko, ang isang magulang, mga minamahal, na papakain po, mga minamahal, ang kanyang anak. Ayaw ng mga magulang, amen, na mamagugutom ang kanyang mga anak, amen. Bagkus, mga minamahal ko, amen, pinapakain po to ng tamang pagkain, amen, praise the Lord. Hindi po, mga minamahal ko, kung saan-saan na lamang po, mga minamahal ko, sapagkat ang layunin ng magulang, mga minamahal, mapabuti ang kanya pong mga anak, amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, amen. And then, a virtuous woman serves not only her family, but also her neighbors with a gentle and loving spirit. Amen. Praise the Lord. Isa pa sa mga katangian, mga minamahal ko, ng isang virtuous woman, amen, she has a loving and gentle spirit. Praise the Lord. Mapagpakumbaba. Meron pong gentleness, amen, praise the Lord, na handa pong magbigay sa anumang cause. Praise God. Hindi lang po sa kanyang pamilya, kundi po maging sa kanya pong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala. Amen. At makikita mo, mga minamahal ko, yung gentleness of her spirit, mga minamahal, na hindi ka matatakot lumapit, sapagkat as is ka, mga minamahal, sapagkat meron siyang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen. The fruit of the Spirit is one of them are humbleness. Amen. Gentleness of the Spirit. Amen. Praise the Lord. Glory to God. And then, panganim, a virtuous woman is wise. She built her house for her family. Praise God. A virtuous woman is wise. Hindi po, mga minamahal ko, na bulagsa. At hindi po, mga minamahal ko, na talagang, hallelujah, hindi nag-iisip, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, ang mga asawang babae, praise the Lord, ang siya po, mga minamahal, pinagkakatiwalaan when it comes to finances sa household. Amen po ba, mga minamahal? Why? Because they are a broad-minded person, mga minamahal.
Kung kami mga minamahal ko na mga husband, amen, ganito lang po ang aming tingin. Kung ano lang po yung aming po nakikita, yun lamang po mga minamahal, ang aming po nakikita. Ngunit mga minamahal, malawak po ang wife, mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, ito po mga minamahal, design ng ating mahal na binigyan po sila ng ganitong praise God, na knowledge sa kanilang puso, mga minamahal, upang sila po mga minamahal to take care of their family finances, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Amen po ba mga minamahal sa mga magulang at sa ating mga mothers? Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. And then, a virtuous woman knows how to praise and worship the Lord. A virtuous woman, ang mabait na babae, ay marunong magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen? In other words, she is a worshiper of God. She is a worshiper of God. Amen? Luke chapter 10 verse 41 and 42, mabasa po natin mga minamahal, ehemplo po ni Mary. Kapatid po yan ni Martha. Amen? Praise the Lord. And ito pong ang ating mahal na Panginoon ay nangangaral po, mga minamahal. Ito pong si Martha, amen, busy po sa kaluluto, mga minamahal ko. Nagrereklamo siya sa kanyang kapatid na hindi po siya tinutulungan ng kanya pong kapatid na magluto. Amen, praise the Lord. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, si Mary, amen, praise God, because she has the heart of worship. She worshiped the Lord from the bottom of her heart. Mga minamahal. Anong ginawa niya, mga minamahal ko? Hindi niya pinakinggan, mga minamahal ko, si Martha. Anong ginawa niya, mga minamahal? Sa Luke chapter 10 verse 41 to 42. Praise the Lord. Basahin ko na lang po, mga minamahal. Wala na po tayong time. Praise the Lord. Luke chapter 10 verse 41 to 42. Ang sabi rito, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, when you are a worshiper of God, mga minamahal ko, yan po, mga minamahal ko, ang mabuting bagay sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mismo ang sabi ng ating dakilang Diyos, hallelujah, Martha, hindi mo maaalis kay Mary ang mabuting nasa kanya. Amen. Praise God. Na siya ay worshiper ng ating mahal na Panginoon. She instead listening to the voice of her God. Amen. Praise God. At hindi niya nantana, mga minamahal ko, kung ano ang nasa kanyang background, kung ano ang kanyang katabi, mga minamahal. Hindi niya iniisip, mga minamahal, kung ano ang sinasabi niyang kanyang kapatid. Bagkus, mga minamahal ko, she focused on the word of the Lord. Amen. Nakikinig siya ng mainam sa ating dakilang Diyos because she is a worshiper. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. And then a virtuous woman knows how to testify the goodness of God. Siya po, mga minamahal ko, ay marunong humayo at magsabi sa buong mundo kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Example po, mga minamahal, the Samaritan woman in John chapter 4 verse 28 to 29. Amen. Hallelujah. Samaritan woman, she is an adulterer. Marami po siyang asawa, mga minamahal. Ngunit nasumpungan siya one day ng ating mahal na Panginoon na nag-iigib ng tubig doon sa well, mga minamahal ko. On that hallelujah, kahapunan, mga tanghalian, mga minamahal ko, nagigib siya, mga minamahal ko, sapagkat noong unang panahon, mga minamahal, sa kapanahunan ng ating dakilang Diyos, amen, ang mga Hudyo, they don't have dealings with the Samaritan, mga minamahal. But here comes a woman in the well, nag-iigib siya. At natagpuan niya ang ating mahal na Panginoon. At anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Hinahanap niya ang true worshiper. Yung totoong nagpupuri sa Kanya. Yung totoong nagsasamba sa Kanya, mga minamahal ko. At nagtataka po itong babaeng ito
na nagsasabi ang ating mahal na Panginoon, I am the living water. Amen, praise the Lord. Na kung ikaw uminom ng tubig na ito, hindi ka na mauuhaw. Amen, praise the Lord. Kung ikaw ay iinom ng tubig sa balon, mauuhaw ka muli. Pero ang tubig ng aking ibibigay sa iyo, kailanman ay hindi ka na mauuhaw, mga minamahal ko. And then she asked the Lord. Ang sabi niya, sino ang Messiah? Anong sabi ng ating mahal na Panginoon? I am He that you are talking. Ako ang Messiah na iyong kinakausap. Mga minamahal, nasumpungan niya mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo mga minamahal ang ginawa ng babaeng ito. She went away and she told to her family, to her neighbors, and to her friends how great our God that she met in a well, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus na nagbigay sa kanya, mga minamahal ko, ng tubig ng buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Kaya mapapansin po natin sa ating buhay, ganun din po tayo, mga minamahal ko, na nagtagpuan na natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating ipinagkakalat sa mundong ito kung gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. And then, number 9, a virtuous woman is a prayerful woman. Ang mabuting babae ay mapanalanginin sa ating dakilang Diyos. Ang mabuting babae ay mapanalanginin sa ating dakilang Diyos. Hannah, 1 Samuel chapter 1, she doesn't have a child. Wala siyang anak. Pero mga minamahal ko, naroon sa kanya ang spirit of prayerfulness, mga minamahal. Hindi siya nag-give up. Even she had something to long to her life. But she wanted that her prayer will be accepted to the Lord. At alam niyo pa mga minamahal ko, amen, Hannah prayed hard for the Lord. At nakita po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal ko, sa kanya pong pananalangin at ang katapatan ng kanyang paglilingkod, binayaan po siya ng anak, mga minamahal. Yun po ay si Samuel, na propeta ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, sa isang virtuous woman, makikitaan mo sa kanya ang tunay na pananalangin sa ating dakilang Diyos. At ang panghuli, mga minamahal, a virtuous woman is a woman of beauty. She has the inner beauty that only comes from God. Proverbs chapter 31, verse 21 to 22. Hallelujah. Ano po ang inner beauty ng isang babae? Hindi po dahil sa panglabas na anyo, amen? Hindi po naghihikaw. Hindi po nagme-make up, mga minamahal. Hindi po nagbibihis ng maganda. Ang inner beauty, mga minamahal, ng isang babae, mga minamahal ko, amen, ay nasa puso, mga minamahal ko. Nakikita yan, mga minamahal, through the holiness of God. Nakikita mo, mga minamahal ko, amen, namumuhay ang babaeng ito nang may kabanalan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. May takot sa ating dakila Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nakikibagay sa mundong ito, mga minamahal ko. Hindi nakikipag-compromise, mga minamahal ko. Bagkus her beauty is inside of her heart, mga minamahal ko, na siya po'y handang sumunod sa ating dakilang Diyos, 100% na kanyang buhay. Amen, praise the Lord. At yan po, mga minamahal ko, natagpuan natin sa ating pong beloved Mama Dear. Ang mga katangiang ito na ating po natalakay, mga minamahal ko. Ang beloved parents in the Lord natin, mga minamahal ko. Bakit sila huwaran na magulang sa atin, mga minamahal ko? Bakit ating sinusunod ang kanilang mga turo? Sapagkat, mga minamahal, nakikita natin ang tunay na ehemplo sa kanilang mga buhay. She is a virtuous woman, mga minamahal ko. Bagamat, mga minamahal, amen, praise God, masakit, minamahal, magsalita. Meron pong pagtutuwid, meron pong rebuke, mga minamahal ko.
This is the love of God, mga minamahal ko. This is the inner beauty of our dearly beloved assistant pastor, mga minamahal ko. That's why, mga minamahal ko, palagi po nating sinasabi, naaalala natin ang kanyang banal na turo sa atin, mga minamahal. Because she is a virtuous woman in our life. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, nasumpungan natin ang virtuous woman. At ano po, mga minamahal ko, ang sabi ng ating nabasa, this is a very precious, mahalaga, kaysa sa rubies, kaysa sa gold, kaysa sa silver, kaysa sa lahat ng bagay sa mundong ito, mga minamahal. Mapalad ang bawat isa, natagpuan natin dito sa Jesus Miracle